Dito second game, Liquid nga nanalo kanina sa game 1. Uy, nakalusot agad yung Wind Ranger ni Mickey. Ito na agad yung pwede nalang gamitin carry against dito sa may Clinks ni Dream. Pero yun nga, kinuha pa rin naman nila, and this time mukhang alam nila yung problema, binan nila yung Slardar. That's the best counter siguro sa Clinks kung carry to carry. Kasi yung mga burning Ranger arrow niya na ano lang eh. Win run lang. Win run mo lang. Basta dapat sabay sa farm. So, I think Zero Tenacity kailangan target nila ng isang magandang setter eh. Pwede ulit mag-shadow demon yung team Liquid. Goods pa rin siya against Clinks. Ipa-purge mo lang talaga yung Clinks, hindi na makakatakbo yan. Binan nila. Alam na nila eh. Final talaga katapat ng Clinks eh, shadow demon. Slardar wala nang ano. Wala, parang no game na sa ano. No game na sa Clinks. Team Liquid. Pwede yata sila mag-taskar. Lang yan, nakakita ako ng ano, kwento ko lang, nakakita ko ng lechon, parang gusto ko kumain ng lechon. Sabang may lechon. Magda-diet ba ako? Hindi. Sa J-Boys. Meron bang lechon doon? Alam mo ba J-Boys? Oo. Doon, meron. Uy, Oo nga. baboy? Manok? Ay, baboy, hindi ko sure. Lechon baboy, boy. Lechon baboy sa ano? Naik, meron. Doon kami kumakain ng lechon. Doon puro lechon wraps yun. Karinderya na lechon. Saan banda? Hindi ko na. Natapat siya ng hospital eh. Tapat na ng hospital na. Para pag naano ka, doon ka na sa hospital agad. Doon kami kumakain nila Dar. Tanong mo si Dar. Sige lang. Bakit? Ha? Bakit? Basta nagka-crave ako pre. Ayop yan. Tanong mo si Dar. Doon kami kumakain eh. Para Trent Protector ang kinuha nila would most likely be Tofu ulit ang gumamit nung Trent Protector, since okay naman yung naging maganda yun, naging galaw kanina ni Tofu with the zero. Oo. Yung shard nga dito na provide ng isang trend. 15 minutes pa lang ha. Nagawa niya naman yun kasi sobrang ganda ng lane nila kanina. Pero pag ano, pwede niyang ulitin dito. Basta maganda ulit yung lane nila. Yan. Zero Tenacity, they need to have an answer. Call sa Rax. Counter sa Wind Ranger. Bilan nga nila halos lahat ng counter sa Wind Ranger eh. Yung Centaur, ganun. Ayun nga eh, Centaur lang yung binan nilang counter dyan. The rest, yung nagban, Zero Tenacity. Mars, Stardar, ganun din at some point. Tide Hunter na lang siguro kung ganyan. Kung gusto mo hindi makatakbo yung Wind Ranger, lagyan mo ng Dead in the Water. Clockwork pa rin sila dito mga sir. I guess okay din naman yung clockwork. Dami din nagkagawa talaga ng clockwork. Siya naman yung reason kanina kung ba't nakakakuha rin ng mga big kill ng Zero Tenacity. Sky Rat. Skyrat kayo. Against Trent Protector, masaya yata yung Trent dyan. Okay, lambot nga niyan eh. Hindi mo na eh. Infuse Render lang kailangan ng Wind Ranger dyan sa lane eh. 5 seconds remaining. Beastmaster pa rin siguro to. Okay lang din. Oo, kasi Wind Mystic Flare Ranger. eh. Mystic Oo. Flare, ganun eh. Mystic Flare tapos Roro. Goods pa rin against Wind Ranger, pero pwede pa rin sila malugi. Hero ni Boxy. Ban yung task sana eh. Sila nagban eh. Ano ba yung ni Boxy kanina sa first game? Shadow Demon. Shadow Demon ah. Kailangan mo ng something na pang save. Sobrang aggressive na lineup dito ng Sila na yung Gax. ZT. Steel pick na nila. Ayun naman kasi pwedeng gamitin talaga ng Zero Tenacity eh. Paganto together with Axe. Gusto ba nila masuli dyan? Okay lang ata kahit mga magmira-mira na tong ano eh, Team Liquid eh. 5 seconds remaining. Kung hindi ganun, support. Na may stun siguro ideally. Ano pa ba mga gamitin mong hero dito? Axe, no? Kasabay ng Axe.
Okay lang din. Pwede naman na nga yan even ranger na ano eh. Yung na 4 pero maganda na siya carry dito against Clinks. So Willow ni Buxi ang nilabas dito. Din na nila pinanayo yung save sa Skyrat. Sa bagay, kung nakadepende naman kasi yung ulti ng Skyrat, kung masakit, kung ano eh. Kung maganda yung magiging initiation ng Zero Tenacity, which is sa ngayon kasi wala na, ubos na yung hero. Beastmaster, Tidehunter, Underlord na lang ano eh. Pwede mong gamitin eh. Beastmaster pa rin yan. Trend Protector kasi kalaban. Pang combo din talaga sa Skyrat. So yung mid nga nila dito, dalawang ano. Okay. Huwag nyo na patagalin. Beastmaster mo na. Hirap pa ng Beastmaster kamo kasi pag nag-call, ay nag-roar, pwede mag-ano lang, mag-ulti lang Dark Willow. Inuwan na nila yung Ember dito. So probably baba nila yung Storm Spirit. Pwede mag-Void Spirit ngayon yung Liquid. Maganda sa kanila Void. Oh, actually Invoker. Invoker na ninisha to. Lamang naman sa linyong Invoker against Ember eh. Wala namang pakalam yung Invoker sa ano eh. Flame Guard ng Ember eh. Ascar. O kaya Viper, yun. Isa pa. Baba na yan. Pero mataas yung chance na no, makakuha ng magandang hero sa mid yung Liquid. Tingin ko magpapak na si Nisha din. Kasi may Clockwork eh. Not sure, pero Void Spirit. Yan. Sinabi mo Mike. Void Viper. Yun lang. O kaya kung gusto nila mag-experiment, start mid. Kupalan mo lang yung Ember Spirit. Yan. Okay lang yata bigay ng Beastmaster eh. Mukhang ibibigay nga nila. Ban nila... Ano ba? 24 hours yung lechon, sabi mo. Hindi, Nine. mga alas 8 pa siya. Alam ko. Ngayon na, gusto ko nung ngayon na. Ngayon na-try mo maghanap dyan sa palengke. Tana nga Tagaytay. Hindi yun, mas okay. Tagaytay. Team Liquid's turn to bat. SF. Shadow Fiend. Mag-invoker lang ata talaga to Team Liquid eh. Invoker Viper lang talaga. Basta ganitong oras talaga, ano, nagugutom ka, no? Oo, hindi. Sarap kumain. Kumain ba ako? Nakatakim ka na ba ng Bolkachong, Mike? Nang? Bolkachong. Ano yun? Toro. Hindi pa yata. Toro na parang ano, basta, masarap. Di ba binan nila Tide? Okay lang talaga bigay nila Beastmaster eh. Bibigyan na talaga yan, Mike. Dinebate nila sa Beastmaster. Naman kasi sila sa lane kahit Beastmaster. Nisip ko nga, hindi pa nga yata ako nagdi-dinner eh. Anong oras ba uli kong kain? Alas 3 pa ito uli kong kain eh. Alas 3 ng ano hapon kahapon ah. Di pa nagdi-dinner. Ay, na yung kinain ko. Nabusog lang yata ako dun. Sa Tiger. Beastmaster, kunyari nagulat tayo. Wala, alam na. Bibigay talaga nila. Invoker na lang. Invo Viper. Sure win. Pack, Invo Viper. Void Spirit. Yan pala yung Void nga pala. Hindi ko lang alam kasi sa pack eh. Void Spirit. Parang hirap maglaro ng pack eh. Void Spirit. Bigay mo na, Void Spirit, Nisha. Patagalin pa eh. Hindi, invoker na lang initian. Alam mo na yan. Sunstrike. Ang sarap magano dyan, mag-agsagad. Overgrowth tapos Cataclysm, no? Kahit ngayon tangled lang eh. Uy, hello? Choose your hero. Hindi, ganun pa rin naman. Lamang pa rin naman sa mid eh. Ano gagawin ng Ember sa DK, di Gusto ba? nila ng tanker, yes. Kasi like, Saka mas masakit to. At least ito, hindi na ito kailangan yung mga mahal na item na hinahanap natin sa Void Spirit kasi Aghanims din, di ba? Sa Invoker, Aghanims din. Ito, dagger lang eh. oh, Threads dagger lang, panalo na yan eh. Tsaka naka-Frost Dragon siya. ang hirap. So kung mag-Aghanims build yung Beastmaster, wala rin. Problema mo ba yung push? Hindi, Wind Ranger naman kasi kayo eh.
kawawa sa Legion. Pero parang mas okay pa rin yata yung ano, Poison Dragon. Depende naman sa player yan kung magpo-Poison Dragon siya ano. Oo, ano. O mag-ano siya dito, magpo-Frost Dragon. Okay naman din kasi either way eh. Pero tingin ko dito, Liquid, mukhang 2-0 gusto na nga ditong sumunod sa mouse. Gusto na magpahinga. Kasi may mga next qualifiers ba? Kasali ba sila sa Valencia? Ito ko nga. Sige, Shan, go lang. Go lang mga sir. So, comment lang kayo sa mga gustong magpa-shoutout dyan. Refresh ko nga itong ano sa Facebook. Alam ko, Valencia, next na natin eh. Ay, hindi. ESL 1 Birmingham pa pala. Kasali ba sila dito? Western close qualifiers. Wala pa. TBD pa. Main tour na. Tingnan ko may nagko-comment dito sa ano. Shoutout kay Tito. Tito daw ni Boss Eddie na si Dixon. Men, wala yung ano, wala yung Team Liquid sa ano, sa main tournament ng ESL 1. Baka mag-qualifies din sila dyan. Minus 16 daw sana Liquid. Ganda kasi boss. Seryoso yung Liquid ngayon. Di ba? Pero ito, pan 2-0 na to sa akin. Ang hirap lang kung mangyayari yan, close fight, tas doon mag-GG. Pero kung isipin mo, basta mag-early, ang hirap ng minus 16 sa early. Siguro sa mga sakto lang ata. Abangan natin yan, Boss Coco. Ano ba yun, sa kills? Oo, minus 16. Over Handicap. duration ba o under? Under tayo dito, guys. Umover ba kanina? Hindi. Natapos din agad. Malalaman na natin dito kung Yan. papasok ba ang mga gustong pumaldo dyan. Since this is the second game. So isang win na lang gusto dito ng Team Liquid. Pinakita yung pass, tapos pinakita ng galing ano. Oo nga, kanina pa yan. Paano na makikita yung pass? Ayan. Ayun. Ay, Uy, po. sarap mo naman. Uy! Buti ng Corrosive Dragon. Mas okay talaga Corrosive Dragon pag sa mid. Pag sa carry, doon lang minsan mas applicable yung Frost Dragon, depende sa katapat mo. Pero pag mid, mas okay talaga Corrosive Dragon. Yung ano talaga, yung lason talaga. Kuha agad dito si Tofu ng advance ward, no? Wala, ayun naman yung advantage talaga ng Trent eh. Tingin ko nga, nerf yung next patch eh. Baka tanggalin yung Envy agad niyan eh. Seconds to battle. Siguro, di lang. Banyo na lang, mga ganun. Masasanit din naman yung mga tao. Tingin ko. I mean, nakaawa kasi ako sa Trent eh, na pag in-nerf mo siya, baka hindi na magagamit ulit, no? Ganun talaga. yung ibang hero, di na lumalabas eh. Yung LC nga, Arc no? Warden, LC. Wala na sa Dota yun eh. So, you were expecting also yung mga Spectre, no? Mga ganun, babalik. Wala, tingin ko kalagitnaan pa ng patch yun. Mahirap kasi sa linyang spec eh. Kaya walang gumagamit eh. Yung ano talaga, clinks talaga dito yung gusto nila. Binibigay lang yung clinks. Wala namang pag-counter ngayon sa clinks. Yung mga kita agad siya. Wala na lang ulit yan. Isa-shard lang ulit yan ng ano. Ng Trent Protector. So, Nisha dito. Gusto lang talaga yung Nisha na ano din. DK. So, ang tanong dito yung carry ba na DK? Okay, reveal dyan. Madness sa armlet, gano'n? Hindi na yan siguro magma-madness. Casual Baka armlet, tas dagger, no? Oo. Gano'n. Okay, baka nga mag-recta dagger agad yun eh. Ikaw muna. Binablock niya po. Yun o. Umuwudo tayo na. Wala Walo. nga na CS yung Ember sa first wave. Wala eh, busy siya sa ano eh. Pag denied dun sa last hit nung DK eh. So, quit. Di Talaga ba ng shackle na yun, oh. Wala, mas masakit talaga yung ano, Wind Ranger ngayon. Kung yung kanina, okay lang SF, may chance ka pang ano eh. Walang disabling SF eh. Pwede mo matakbuhan. Itong Wind Ranger, mahirap sa takbuhan to eh. Wind Run tsaka shackle katapat mo dyan eh. At saka isipin mo, Liquid yung mga sinaunang gumamit talaga ng Wind Ranger bago yung OG na uso. Sila lang ulit naglabas. Oo nga, yung OG lang nga yung nagpatunay na OP siya eh. Dahil yung mga hero kasi ngayon na uso, ayaw mong builda ng MKB. Kaya gamit din yung Wind Ranger. Uy, meron ba siya ditong granada? O wala. Patay Kaya- sana yun. Kaya hindi rin lumalabas yung mga carry na ano yan. Medusa, ganyan. Kasi lugi sila sa Wind Ranger eh. Lalo na yung Medusa, ayaw mong MKB yun. Gusto mo rin, stats ang build. Kung magda-damage yun, Daedalus lang.
Okay pa naman ang farm dito. Actually, yung axe sa kabila, hindi naman na-view. Kita mo naman si Nisha. 7 denies na dito sa gitna. Halos dalawang creep wave na yung nade-deny dito ni Nisha. Kawawa sa atin. Pero speaking of kawawa, ito si Topo. Maging natakbo si Topo. Unang dugo, kukunin na nga dito ni Nefrit. Good one for ZT. Kung nilalayo niya na yata kay Nicky. Pero first battle niya, nabarata kay Nick. If you got questions, stream niyo lang page at may sasagot sa inyo dyan. Pero Gusto nilang pumatay ha, pero ganda dito ng cause ng Clockwork sa bottom lane. Hindi And kaya. Battery afterwards. Props for Moose. Being a nuisance dito sa kay Ace and kay Boxy. kawawa yung Ember sa mid. Mas mataas penda na yun ng Dragon Knight eh. Tapos pag nag-level 6 na, alam mo na. Hindi na magpapakita yung Ember na yan. Tatayuan ka lang yung boss eh. Level 2 Breath Fire din pala yung ginawa niya. Kaya pala nahihirapan din yung Ember lumasit. Dahil sa level 2 Breath Fire. Yung damage reduction ng Breath Fire. Oo. Yun lang, buti hindi ko ginagawa yan. Yung sa GC? Ay. Buti hindi ko ginagawa yan. Tsaka at pagtawanan nila yan, wala ka dapat pakialam. Ako, ginagawa ko yan, pero hindi ako natatakot na ano. Ginagawa ko yung Breath of Fire ba? Para at least lamang dito sa mid talaga ng ano. Wala lang, sabayan lang natin. Sobrang random ng cover. Pinyeta ka. Pero Nisha, may stick to ah. Oo. Gagawin din yung stick. Still, Nisha, one more stick. pa rin. Peace patay dito Level sa 2 flame apoy. guard yata yun eh. Kaya pala nga sobrang sakit. Level 2 flame guard yan. Buti na lang kamo nandyan yung rotation ng Skyrat. Yung offlane niya hindi naman mamamatay dahil malapit masyado sa torre. So all goods. Buti na lang. First rotation niya kanina nung game 1 namatay yung offlane niya eh. This time hindi. At maganda naman pala yung ginawa ng Ember Spirit. Hindi siya nag-minus armor kundi nag-ano siya dito. Putik. Kumuha sa ano yun oh. Boxy. Tuloy ano yun oh. Kupal. Tuano dahil play yun oh. Kumuha ng ano ng range dun sa ano sa Nangupal boss si Boxy. tawag doon, kumuha ng range doon sa Shadow Realm niya, okay din. Pinili ko. Wala eh. Isa pang hit ni Warwick, tapos na yan. Ano ka, pipiliin mo? Yung ward o ano? Ayun, kukuha niya rin. Ay, hindi. Nakuha niya rin. Kawawa pa rin. Yung double creep. Out, ano siya eh. Out micro dito ni Nisha. Pero sa bottom lane, okay, nakulong si Ace. Free hit dito yung Tumama. Burning Arrows. Medyo makate. Pero wala pa rin mamamatay. May ano nata siya, Falcon Blade. Ito namang sa top, wala, same item na to. Helm of the Overlord. Helm of, ano mo na pala, Dominator. Masyadong maging Helm of the Overlord. Patay na yun, di ba? Yung item na yan. Ay, hindi. Yung isa pala. Helm of Bandaing pala yun, yung patay na. Wala na. Oo. Yung Overlord 2. 2 pala yun. Nakakamiss yung rate pack. Huwag na yun. Huwag mo nang ibalik yun. Bakit? Yung mga namimiss mo, huwag mo nang balikan. Yun. Hindi, I mean, parang pangat ang Dota pag ganun lang, nagre-revolve lang sa ganun strategy. So, ganun talaga. It's up to Diba? you kung paano wawarakin yun. Hindi, sobrang OP. Diba? Doon talaga lalabas yung Dalawang utak mo. beses kaya na nerf, di ba? I mean, 3 beses. Yung pang last year na nerf, pinaliitan pa yung rate pack. Una, Tinanggal. binawasan yung Hanggang sa tinanggal na, damage no? hanggang sa tinanggal na. Kung sino ka man nakaisip na rate pack, thank you, sabi ng Tundra. Yun yung nagpanalo sa kanila eh. Ano sila eh. Scanning. Nagkaroon sila ng sing-sing doon eh. Rate pack meta sila dun eh. Meta? Wala, mahirap na papatay niya si Miggy. Ayan na yung dragon form, kinakatakutan mo. Na okay na yung nakaisa ka. Kahit na nakaisa siya dito sa may DK, lamang pa rin yung DK sa kanya. Radiant structures are fortified. Radiant's middle tower is under attack. Dire's Level 2 yung ginawa niya. Ito naman sa isa may baba. Nakita nila dito yung Dark Willow sa may mid. Kaya naman tinatig advantage ka lang na wala yung presence ng Dark Willow. But still, Ace might die dito sa may baba. Nilaban niya na lang siya. Oo, nagpo-play by play na nga dito si Mike. Pinabasa ko yung comment sa Facebook. Ikaw yung hinahanap sa Facebook, Mike. Maraming gusto. Na Nagtatanong siya sa Facebook. Positive comments na.
Binabasa ko yung mga comments dito sa Facebook. O, yan. Basahin mo na. Mga tropa mo yan na umaano sa'yo. So, yun, yung axe dito na bigyan. Power boss. Power boss Gabriel. Kuha sila ng Wisdom Shrine pero pumasok sa maling liga. Etong Masyado ka ng makulit. arrogante. At sa may mid easy tower, 7 minutes taken dito ni Kuya Monisha, and he will go for Midas. Very unique approach para sa Dragonite na mayaman. Mayaman. Gusto niya magpayaman talaga. Oo. Kahit ako eh. Gusto ko magpayaman talaga eh. Siyempre, sino bang hindi? Ay, minabati. Top lane. Di mamatay ang main. In exchange for the Beastmaster, it's May ano pa, healing the lotus Treant pa yan. Protector with the healing galing. Tumugal pa, boss. Nakapagsuntukan talaga. Oo nga. Hindi na talaga siya malis. Pwede na siya tumakbo ron eh. Nireset niya na nga eh. Yun na lang Pagka healing gagawin lotus niya, pwede na siya tumakbo ron eh. Ano? Akala niya makakapag-shackle ulit, tapos yung damage overwhelming ng, Wala eh. ng win range. Nagamit na kasi yung focus pero dun sa sa Beastmaster eh. Kaya mahirap na, pero syempre ito yung maganda dyan. Ang kasabihan ng DK, di ba sabi, lahat ng sobra masama. Pero sobra sa pera, Hindi okay na masama yan. Natutunan ko yun si Mike. Masama marami pera. Ako. Ulul. Oy, may comment dito. Ako ayoko yumaman. Gusto ko lang mapunta sa langit. Gusto mo bang mapunta sa langit? Yan. Depende sa ano bang langit yan. Papop. Anong plane ba yan, boss? No? Uy, umikot dito. Kita naman ng Zero Tenacity yan. Pero ang weird no, dito sila gumalo kahit wala naman silang kukuning objective. More of a kill talaga yung gusto nila. At ito, yung Daylam pala. Sarap. Buti naman walang ancient Yung stocks dito, mini no? stocks. Okay na yung kay Nisha. Lamang tiyan na yun. Lalo na, yun. Mamaya na yung pagkain. Kasi may mas masarap dito. Kita nila yun Ba't pumunta pa si Desero dun? Wala. Sine-check niya lang dito. Tower is under Check ping. May word sila dun eh. Binigyan niya ng free kill liquid. Thank you. Dire's middle Ay. Dito si Ace ng iisa. Nakapag-battle lang gar. May movement. Tsaka May face boots kasi, boss. Ang hirap abutan niya ng battery. Bumalik po. Muntikan po. Nagbe-bait siya. Kasi busy sila sa top eh. Yun yung ginagawa nila ngayon. Distraction. Ang ginagawa dito ni Ace. Roar, hindi umabot boss gabi. Nawala ng busy yun. Hindi makakapatay dito etong ZT Dragon Tail. Hindi umabot or hindi ako magat dito sa Bramble Maze. Kahit roar nyo, wala na damage. Naka-win run kasi. Uy, body block. Diyan ba There's dadaan? the Mystic Flare. Yun. Nadaan sa body block boss. Buti naman, napatay nila dito si Mickey. Muntikan ba? Kung umabot pa yung turret doon at na-sustain pa. Buti na lang talaga nagamit nila na maayos yung skill na doon. At syempre, dinaan na sila with the body block. Si Work dito. Kuha niya ba yung regen? Buti naman kuha niya. Selling chains. Ano, mag-armlet ka pa rin, magmamidas ka pa rin po. Armlet man yan, Mickey. Masarap Ano, yan. Nisha. Armlet pa rin siguro para may attack speed. Okay lang naman din kung i-midas niya. Kasi, since mid-DK siya, mag-create ng space, di ba? May panggagalingan pa rin siya ng source of gold. If ever man na, kunyari, yung rotation nila, walang mangyari, di ba? May midas pa rin siya to, alam mo na, magkaroon pa rin ng pera. Dire's top tower is under attack. Pupush na dito itong ZT. And may konting heal dito ng Trent. Napatagal lang pero makukuha pa rin naman. 3 minutes after nakakuha rin ng tower tong Zero Tenacity after ma-takedown yung kanilang mid tower. Yung Klinks, healthy naman yung buhay sa baba. Actually sitting at a 5k net worth lead. 5k net worth. Hindi pala lead. Mid lane, pipilitin pa rin. No, binibigay ito ng liquid Ayan na. Hindi pa ano yung Bramble Maze. Bait sana yun eh. Pero Terrorize. Tapos, Ito the Dragon Tail. Ayun And na. for the Terrorize, nakatapak na siya ng Etchas. So, na-burst dito yung Ember. nakuha pa rin naman nila nakuha niya pa rin naman yung objective kasi yung gold ng tower wala. Lotus Orb, diretso yung axe. Para sa... Roar, Oo. Sealing Chains, Yung Silence, slow ng silence. Skyrat, maganda naman. The idea is like gribs nung Storm Spirit.
Sino ba yung papasok sa kanila dito? Siya. Kahit sino ba naman dito dyan. Madali na lang manghuli sa liquid. Uy, tinulak. Makunat lang. Inaaning lang. So, kumuha na dito yung zero tenacity ng tatlong tower. Hindi naman na Aga? kasama. At least, di ba? Maaga lahat ng Ayaw. outer tier towers dito ng liquid wala na. Nag-armlet na siya. Dahil sa situation nila na lang umaga sila nakuha ng first tier, first tower. Ay, Alam niya na agad. Hindi niya yun, Midas. Ay nga, dahil nga sa nangyari sa kanila, kung buhay pa rin yung dalawang side lanes niya, hindi naman siya mapipilitan mag-armlet agad eh. Pero ngayon nga na mapipilitan sila lumaban agad, walang gagawin yung Midas niya. Kailangan niya na magka-armlet. Speaking of laban, meron silang smoke dito. Pag may magpapakita or maabot na ng Dragon Tail, pwede sanang pumatay pero nakaramdam nga sila dito na hindi to halos lahat. Ito yung mga ng game na zero okay tenacity. lang, para sa akin okay lang yung axe kahit mga mag-third item siya ng dagger. After ng Lotus niya, okay lang na mag-pipe siya eh. Pwede nga siya dito mag-crimson. And then, Crimson para sa Klings. Okay lang din yan. Sarap Basta yan. team item, okay lang kahit pang third item niya talaga yung yung dagger. Sa bagay, yung dagger naman sa Dragonite naman, next Oo. item naman ni Nisha yun. Tsaka may Bramble Maze naman kasi sila. Madali lang din naman i-connect yung kahit papaano. Tapos yung Trent, mamaya, pag magkakadagar din yan. Nagiging maganda na dito yung farming ng ZT. Kuha na kasi nila yung lahat ng mapa eh. Uy, tatlo yan! Ako naman, hindi mo kunin. Mukhang 1-1 ah. Hindi pa, boss. Masyado pa maaga. Masyado pang early. Patay na sa design. Oh, shackle. Tama na. magkalalagyan Lambot. yan. Puti hindi yung na shackle na yung offlane nila no. Grabe, lambot nun. Hook shot. Terrorize, fake May muna. clinks may clinks. Gusto nilang i-save dito si Nisha. Pwede nang i-terrorize to boss. In-overgrowth muna. Hindi tinuloy yung terrorize. Buti na lang sumama sa Curse Crown yung yung clinks. Kung di sumama sa Curse Crown yung patay na yung DK kanina pa. Hinahabol pa nila. Medyo malalim yung clockwork sa dulo. Habang si Boxy nagka-create siya ng space. Good diversion from this Dark Willow. Parang na mapapatay na siya ha. Pero Badlam mo. matatagalan pa. Pero laki salat pa rin ng Zero Tenacity. Nabosit tayong clinks dahil dun sa Curse Crown talaga. Kung wala namang Curse Crown dun yung Dark Willow, hindi ko manik sa clinks, patay na yung DK dun eh. Hindi naka-free hit yung clinks. So 700. Malis lang. 700 gold away dito Mike yung DK sa kanyang Blink Dagger. Pwede niyang ibito ha. Up. Ginawa na nito. Hindi naman kailangan ng DK. Radiant's bottom tower is Ano under naman pambili ng short si Tofu? Ayun, hindi ko nakita yung pera. Okay, Ace? 15 minutes na tayo dito. May hook shot ba? May hook shot naman? Hook shot with a vision. Kaso nagkalotos ng boss. Lotus nga dito. Hindi siya makakaligtas pero makakapatay sila dito sa Dragonite with the clockwork. Magkakasiling chain. Nirekta na. Arm na toggle mo. Arm na toggle mo. Ma-arm na toggle niya pa dito. Napapatagal pa ni Nisha. So he's Para gonna pati fall din in exchange for the Ember also. Pero okay lang yata for Zero Tenacity. Dalawang core naman yung nakakuha nila doon. A good trade for them, di ba? Tapos ang masaya doon yung clinks. Di ba? Nagkakaroon ng charge yung kanyang Desolator. May deso na siya. 15 minutes. Yaman niya yun. 7-4. 7-4 yung net worth. Di ba yun? Dalawa agad yung apat Sarap. agad. Dalawa yung nakill. Kaya yung DK hindi na rin talaga titigas eh. May Lotus to. Lotus muna. Makakalis pa. Kailangan na lang Pero may natin. Searing Chains, Ayun, boss. may Searing Chains naman pala. For that, kakabuhay la dito ni Ace. Mapapatay na naman ulit dito ng ZT. Shutdown yung ano niya, axe niya. Naku, pag nanalo dito yung ZT, Mike, isipin mo yung odds +1, 2 point something, hindi na masama yun. Tsaka no, ito naman yung strength talaga ng Zero Tenacity, yung early. Diba? Deso lang naman yung kailangan ng clinks na lang, pwede na sumama yung Wind Ranger, kailangan pa magka-BKB niyan eh. Tsaka kahit magka-BKB kasi siya may roar. Vessel na rin kasi talaga. Ganda ng vessel dito. Gets DK. Nisha, naka-pick off na dito ng kanyang Blink Dagger. Anong
lang nga dito yung Liquid, no? Sila na yung may trend. Sila pa yung nahihirapan makapag-tower. May dalawang tower pa sa Gedli, oh. Ay, sir. Dagger build sana yun, boss. Tumitimpad yung Zero Tenacity. Di talaga sila makakuha ng torre. Solid yung ginawa doon ng Ember ni Warwick. Hindi nahuli ng Dragon Tail. Alam nila na yun na sana yung opportunity ng Liquid. Kaya ngayon, sila yung magsusmoke. Radiant's bottom tower is under attack. Wala pa yung mga roar connection, ah. Dati di ba yung trend na nung Ags yung ano niya? Ags yung Eye of the Forest niya walang duration. Radiant's bottom Permanent yun alam ko dati. I mean, permanent. May cooldown. Pero permanent. May huli ka. Si Toko yung huli dito. Ayun yung counter talaga nila. Sa trend, no? Yung clockwork, no? Dapat talaga. Huli Alay ka. talaga dito. Agad si Toko. Tataray pa rin ba nila yung go? Mukhang nahihirapan sila go lang ng go. 18 minute pag nakakuha pa ng amplify damage to. Uy, wala. Uy, na zero chase yung dalawa, boss. At nahuli pa. Nice tali. So, Lotus. Costumes Pero daw, makasim grabe. pa. Tingnan nila dito si Ace. Nasigawan pa yung Dragon para at least masave yung Ember. Disaster for Liquid, mga kaibigan. Tumatakbo na lang dito si Nisha. Buti naman may sustain dito para kay Tofu. Nakapag-dagger out. Buti na lang din Kama talaga. Maganda bigay ng skill doon ng Team Liquid. Especially yung Dark Willow with that ultimate, with that terrorist. Kasi ilang best niya na-temper. Uy, aga mo. Massive na naman dito si Pogi. Uy, nang tupo. Kakabuhay niya lang, patay na naman ulit. Di tsaka ano eh, alam mong kakatapos na ng fight dun eh. So yung heroes ng kalaban nandyan pa rin. Agad yung attempt with the word. Ayun lang, ano yata, may lasing yata si Tofu. Kailangan makainom ng Red Bull, bossing. Ganun no. Pero niya yung the word ng kakatapos lang, literal nakakatapos lang ng fight dun. Pero to instant Roshan, ito yung hindi nagawa kanin ng Zero Tenacity. Yung early Roshan. At ngayon, wala sila nung easy papasok kay Dream kasi nga sila na yung nauna, di ba? Ganito rin naman dapat yung laro ng Zero Tenacity ng game number 1 eh. Sadyang umagnat lang sa laning stage eh. Ayun ang nga sabi ni Boss Coco Melon, no? Ubos ang 5 kambing sa negative 16. Oo nga, boss, medyo malabo na pero hindi pa naman talo. 'Di ba? Dalawang team fight na comeback tapos biglang one-sided. Ganun na mangyayari. Tsaka tignan nyo yung network, lagi nyong magandang tignan dyan yung network na magkakasing yaman na yung heroes. Yung capability ng heroes, close din naman. BKB lang talaga yung kailangan ng Windranger. Inaantay na lang yung BKB pero magmamanta muna siya dito. Maganda. Kailangan niya ng pan-dispel on her own. Uy! Sinalubong niya? Ganun si Rin James. Sinalubong niya. Ano yun? Kabadong play na alam mong pabak talaga. Hindi nagulat din siguro siya. Padadge yun eh. Gabi rin kasi. Nung umaga tas biglang nabulaga ka dito ng harap na Windranger. Ito naman, BKB yan. Kailangan niya talaga. BKB timing na lang inaantay nila dito, Mike. Pag nagka-BKB naman kasing heroes ng Team Liquid, ang problema na lang nila roar eh. It's time para pumalag. Pero Tapos, ngayon, farm muna. Pag duration ng BKB nila, kailangan mapatay na agad yung Clinks para mawalan ng physical damage yung Zero Tenacity. Naglalaro nga dito yung network ngayon. Pumapalag pa naman. So, konting push pa para sa ZT. Para magkaroon pa ng game 3 dito. Uy! Gandang salubong. Parang bagong taon na lang. Ayun na. Pinukus pero, nagalit. Ako, bigyan mo pa dito ng kill na naman si Mickey. You hate to see na nakakapatay na yung Windranger kasi Ayun, makakapag-farm siya. yung Clinks kasi kahit may MKB mo, hindi ko matatakot yan. Katula siyang Ags. Laban naman yan. Kasi yung Clinks lang naman mismo tatama sa'yo eh. Pero yung mga alaga niya, hindi naman eh. Ganun pa rin yung Ags ng Windranger na yung Invi. Invi tapos damage, yung damage taken niya sa Windrun reduce. 70% yata yan. Gundo. O 30. Si Topo dito kanina pa ito nagkakamali. Lalapag muna siya ng mga vision. Nakita na naman siya. Hindi naman. Wala naman palang word doon. Sentry lang pala yan. Naku po, ayun yung mahuli ng Windranger na mag-isa. Kaya niya solo kill
yung Clinks. Di pwede maligaw yung Clinks. Saan ba si Mickey? Nandiyan din nasa likod. Team fight. Iiwas lang sila ng isang magandang hookshot or setup. Ano odds na itong... Ano odds 3 na point ito? something daw eh. Yung live odds? I don't know. Hindi, pero yung plus 1, 3 point something daw. Sa live odds siguro ngayon, siguro times 3 din, 3 point. Kasi net worth, kasi 1k net worth lead lang eh. Isang mali lang talaga ng Zero Tenacity, bound sa utang yun eh. Ayun, ginagawa na ng zero tenacity dito. Kaya kailangan, ano? Kailangan nilang gawin. Kailangan consistent sila dito. No room for mistakes. It's just the BKB na inaantay dito ng Dragonite at saka yung Blink Dagger ata ng Axe. Or I don't know if mag-BKB yung Axe Okay nga magana eh, pipe na agad siya eh. O kaya BKB rin agad siya. Ano bang build dito ni Para lang makasurvive. Ay, ganun talaga eh. Kailangan huminga eh. Tipin. Uy, Sayang. muntikan. Kung napaaga lang siya ng kahit mga 2 segundo, mapapatayin nila yung DK. So mabibili na ni Nisha yung BKB. And kulang na lang ng BKB dito ni Mickey. Medyo ano pa naman yun, parang may katagalan pa kahit papaano since kakabili niya nga lang ng Mantas dahil a few minutes ago. 1.89 daw yung liquid times 2 pa rin. Kahit lugi. Pwede pa yan, boss? At yung progression na ng Axe gusto ko makita. Pinactory pa rin. Phylactery? Ano nga dito si Ace? Sakit ng click. Dapat tinano na si Ace eh. Kumbaga like Phylactery dapat first build eh. Oo, mas prinahin niya yung disable. Mas prinahin niya yung ano dito eh. Yung dispel eh. I mean, Pero- understandable sana Mike kung yung sinabi mo na mag-pipe, mga ganon. Yung Axe. Wala eh. Ayun niya nga, prayo niya nga talaga yung dispel. Uy! Malag sila 4 versus 5 with the Aegis held. Mag-expire na pero yung BKB ba? Huhuli dito yung Dragonite. Hindi niya mapapop yun. At Yun eto lang. pa si Mickey! Disaster. Disaster nga dito yung Liquid. Evaporated nga sila sa team fight. Maling-mali, lumabang kayo ng walang ox. 4 versus 5, ewan ko. Tsaka hindi rin nag-BKB agad yung ano, yung DK. Di ba kakabili niya lang ng BK? That's the first BKB reveal for DK sana kasi di niya nagamit. And syempre, yung roar, yung magical damage enough to kill it on Dragonite at hindi na nakahinga dito yung Wind Ranger with a death pack lang nung Clinks. Understandable naman kasi nag-expire yung ano ng Clinks din. Yung Aegis. Aegis. Pero baited sila yan. Ano rin, maganda rin yun. Death pack tapos yung essence string ng Clinks. Tataas talaga HP niyan. 4.2 na ako sa Z10. Ano, game 2 lang yan, boss? Dire's bottom tower Or overall na winner? Siguro yung overall winner, sobra pa sa 4.2. Game 2 lang ata yan. Pero yung panalo nga dito ng Z10 mga sir. From 1k network lead to 4k. Yan. Malaking goal din yan. Basta napapatay niyo yung ano, napaparamdam niyo sa Team Liquid na hindi OP yung Wind Ranger nila, malaking bagay na yun. Pero we've seen a lot of times na yung Wind Ranger dito na masakit din pag nag-late game, di ba? Oo, ayun nga eh. Kaya ngayon yung kailangan nila gawin, paramdam nilang hindi ano, hindi sila mabubot ng Wind Ranger. Pumasok pa dito si Nisha. Gusto ng support for support. What's happening dito sa side ng Team Liquid? Masyado na silang focus sa kanilang ginagawa. Binate lang ni Nisha yung kanyang BKB. With the armlet toggle, makakalis pa ba siya? Yes, he will make it out. Pero si Ace, uhulihin dito ng damage ng Clink. Suma-array na nga siya. Gulo nila tumingin fight, boss. Parang Sobrang- di Liquid to. Sobrang ano din, sobrang gulo din. Mga bitaw. Napilito mag-boxy-boxy dun, no? Defensive BKB pa yung nagawa ng DK. Dumuntikan pa ka mo. Ano, pepesta na siya, oh. It's a good night na. It's a good morning na. bottom tower is under attack. Abutin pa nga ng alas 5. Ay, ng alas 6. Ayop yan. Kakamak yan, boss. Kakamak yan. Tiwala lang. Sakit na ng things. 18 charges na. Dire's middle Deso. has fallen. Ang gulo nila tumingin fight talaga ngayon. Parang pinipilit nila ng pinipilit. Kailangan talaga nila BKB ni Mickey. Pag BKB ni Mickey tapos
Nakakuha sila ng isang fight doon natutuloy. Dalawang pilit na yan eh. Ace na naman. Diba? Ang ganda nila ng build ng Beastmaster. Pang counter dito sa Wind Ranger. Uy, pumasok sila. Gusto nilang i-burst yung Beastmaster dito. At bumabalik yung buhay. Nakasigaw pa. Pwede pa siyang umalis dito. Nakita na nga ni Work. Mabibigyan dito yung Beastmaster. Pero puti lang yung buhay. Dinimigyan. Totally, Another boss. shackle is there. At na Lotus pa. Makul. Nako! Liquid! With a very nice turnaround. They're not Ano? yet over from here. Spotting out the cooling. Nabutan. Na Bramble Maze pa, bossing! Patay na yan. Disaster at disaster yung nangyayari. Meron tayong 3-2-2. But here goes the 6-4-4. Diba? Ayun yung inahantay mo, ano? Inahantay mo team fight from the side of Team Liquid na dapat kumpleto sila. Mauuna yun. Dapat muna, which is yung Axe na kapag tank siya doon ng mais. And ang ganda rin talaga ng pagkakatali ng Wind Ranger. Ayun yung isa sa mga reason kung bakit nakahabol na nakapasok yung ibang members dito ng Team Liquid. Busy sila sa pag-try, ano dito eh. Pag-try kulitin yung Wind Ranger at kung paano nila ililigtas yung Beastmaster and at the same time, ayun nga, wala kasing roar agad. Tsaka si BK dito, winning up the team fight, not yet prioritizing the BKB, ha? Oo, nag-pike pa Dragon rin siya. Lance pa siya, pike, yes. Mjolnir. I mean, nakita naman natin kanina, kailangan niya lang talaga matali yung Beastmaster, di ba? O kailangan lang nila ma-hold in anyway yung Beastmaster at hindi siya talaga may hirapan tumim-fight. Yung Clinks ang ano dito, ang pressure ngayon mapupunta sa kanya. Ay, mag-orchid. Sabay-sabay lang talaga dapat. Sama-sama lang. Second Yung Roshan. team fight kasi kanina nila, paisa-isa eh. Hindi pa sila naka-recover. Naku, sumigaw na yung Roshan. Hindi naman yata i-contest ng Team Liquid. Wala silang ano, wala silang may HP babato mana. masyado. Oo. Pero may amplify pa dito na half duration. Wala eh. Wala kang Dragon Form eh. Hindi nila tinuloy yung Roshan. Kinabahan dito yung C10. Ang buti na ng camo, yung duration ng Roshan umabot sa kanila. Gusto na nga nilang i-contest to. Ito yung landslide, mga sir. Kaso healthy, nag-out din. After ng roar. Kumuha si Mickey ng power shot. Kasi most likely yung kinukuha ng Wind Ranger is walang power shot eh. Level 1 lang yata yun. Kung pang check sa Roshan, no? Ayun o, level 1. Niya, level 1. Max na yung, kaya pala, max na rin yung stats kasi. So, chinecheck niyo yung Roshan and he's gonna find out na hindi tinuloy dito ng Z10. Ito pag-Roshan. Kita rin naman yung word na legit sa may top. Kaso wala ka pumangat kasi walang vision. Inunahan. Yung MKB rin pala ng Clinks na deny kasi namatay yung courier niya. May orchid. Tama bang orchid? Ano ba item nung Naku, hindi ko nakita yung item ng Ember. Kung walang pang dispel yung item ng Ember, ang sulit nitong ano. Ang sulit nitong orchid na binili ni DK. Kaya pala ang sakit na rin ng Wind Ranger. Sa rated ship pala yung ano na ito. Neutral Ay, item. yan talaga mag-BKB, boss. Sobrang confident dito na yung... Roar lang naman kasi problema niya eh. Ay niya, wala nga pang dispel yung ano. Wala nga pang dispel yung Ember. Mas susulit ni Nisha tong ano, ni Nisha tong Orchid. Oo, alam nila na dito lang. Si Tofu nakakuha ng Envy. Nakuha niya ba yun o na-deny? Alam nila Pumasok best. sila, nakita si Warwick, boss. Gusto nilang i-burst down. Eto yung flanks. On the high ground! His free hit! Kita mo yung dragon! Nahuli agad! Yung sakit. Meron pang barrage! Ramdam mo yung sakit ng kahapon. So, Mickey, Spike mo na yung boss. papabayaan na lang. Patay dito si Warwick, ha. Buyback afterwards dito ng Ember. Pero it's gonna be worth it kasi makukuha nga nila yung Roshan. Searing Chains. And Searing Chains, hindi pa dito magtatapos. Buti Si may Mickey, stop. si Tofu ata ang madadamay dito ng Tama karasan. Koji ka. Ayun na nga. Overgrowth muna bago mamatay. Pero isang team fight lang talaga kinakailangan dito ng Zero Tenacity na free hit yung Clinks. Mangangate lahat ng heroes dito. Ang sakit nung strafe na yun, no? They're not gonna go for the Roshan. Actually, opening to para sa push kasi push nga yung tower May or yung Crimson. creeps dito sa top lane. And that Crimson, mabubuhay pa dito yung Skyrat. Cut na lang ng wave, boss. Liquid na naman ang nasa alanganin sa ngayon. Oray mo, ang sarap ng +1. Huwag lang tatalong. Masarap ang +1. Roshan. Oh, to Roshan to sa baba. Kasi pag nabuo yung Roshan, ito naman na yung time din for Team Liquid na makalaban. Nakita naman nila yung movement ng Wind Ranger kung nasan eh. Papakita pa sa lane. Grabe, ang ganda ng bait doon ni Warwick. Commended na commended. Nakaka-free barrage doon ng Tsaka ano rin, araw barrage. sobrang commended din ng galaw talaga ni Moose. Tingin ko kung magigame 3 to ban nila yung Clockwork. Ang daming ginagawa rin ng Clockwork eh.
Nililigtas niya rin talaga kung sino hold dito ng Team Liquid. Pero hindi nila ginawa yung Roshan kasi nasa bottom lane. And Liquid ngayon, nandito na sa Roshan ba? Kaya diba? kasi lumaban ng Team Liquid eh. Kaya nag-iingat sila. Hook shot. Who's gonna be caught? Boxy, force staff muna palabas. Eto, same spot, same situation. Naibalik. Si Moose. Grabe yung na-provide dito ni Nefrit. Buhay na buhay halos lahat ng kanilang mga supports and tatapusin na ng nimigay dito yung clockwork. Kailangan talaga magkabigibi ng Wind Ranger. Wala, meron siyang Daedalus ata na bubuhin. Radiant's bottom tower is under attack. Sige, O kaya ito. Roshan, boss. Maganda to. Yung Grips ng turn pag nakuha nila. And it's time for them to Roshan, knowing na walang clockwork na magra-rocket flare. Tsaka kailangan nila yung Clockwork talaga sa teamfight, man. Sobrang damadali yung buhay dito ng Zero Tenacity pag nandiyan yung Clockwork. At the same time, yung ginagawa niya talaga sa fight, isa siya sa mga main reason kung bakit sila nananalo ng teamfight. Tofu covering his allies and successfully dito yung Team Liquid. Take that Aegis. Lalong aasim to si Migay. Lalong hindi magbibigay dito. Si Ring Cheats boss sa tatlo. Pero Pero alam tuloy mo, niya yung Daedalus, man. Nakakuha ng Aegis eh. ewan ko man. Ano talaga siya? Ano talaga siya? Sobrang confident niya talaga dito, si Mikay. Easy ba kailangan ni Nisha? Okay lang. Easy. Na-miss ko yung ganitong cling spear right click, the only way to play. Kaya bumalik ka na, boss. Mag-Dota ka na ulit. Spam mo na yung clicks. Oh, gusto ko yung kung paano mag-isip si Migay. Nakita, di ba kanina nung ginugo niya Skyra doon sa may jungle nila may Crimson, hindi niya napatay. Nag-magic siya. Bumili siya ng Revenant's Brooch, man. Eh wala namang pipe builder dito sa may side ng ano eh. Sa may side na Zero Tenacity. Gusto ko yung Revenant's Brooch approach niya. Oo nga eh, kasi nabibisit, isang beses siya nabisit ng Arcane, ng Crimson Guard. Ang ganda ng approach niya na yan. Pero wag lang yata sa Skyrat kasi pag si Skyrat, okay lang kay Skyrat kasi may magical siya eh, magical shield siya eh. Ooh, look at this. Nisha. Oy. Wala silang sentry. Meron ba silang gem? Wala pa yan. Ang kailangan na mag-step up dito siya yung Axe. Kailangan niya mahuli si Dream. Ano na mga build ni Axe? Naka-dagger na siya kanina eh. Kailangan niya na rin magka-BKB. BKB lang talaga. Ayan, Phylactery. Tapos kailangan niya magka-BKB. Hindi naman ganun ka a must need yung Kanta agad eh. Mag-hex yung Skyrat. Mag-hex na. Ganda. Even na even pa naman yung laban natin. Pero lamang ang Z10 dito ng isang push. Short si Nisha. Okay lang naman yan. Plus gold. Tsaka pang push din yan. Orchid siya. May gem na DK. Ayun pala, meron na. Thank you. Si Tofu, excuse me. Tofu dito po provide lang ng vision. Kailangan nila ng gem actually. Meron na pala. Naka-DK. Ay, si Tofu nag-overgrowth. Buti naman na-force up dito ng Boxy, so bailout mo na sila. Malayo yung core nila. Uy, naku! Hindi sila magbe-bailout! Tofu diving in! Worth it ba yun? I think it's worth it. Space yun para kay Nation nagpa-farm and the rest of the gang dito ng Team Liquid. 1-for-1 na secure. Sila ng Dragon Boss. Nag-4 stop in to ah. Oo, 4 staff in. Medyo yung sakit. maasim. Yan, windrun ka talaga boss. Wala kang wala kang sustain dito, Mickey May mahuhuli ba? Yes, you have the damage. Naku po. Mahuli yan. Uy! Pusta! Mahuli yan. Pusta! Magkano? Ay, napatay no. Diba? Kung sinagot mo Narinig ko ako, na eh. panalo ka na, boss. Pero grabe nga dito yung ay, maasim siya kasi may ages naman siya. Pero grabe pa rin yun. Double gem yung binili nila. Sa base na lang muna siguro yung Boxy. Buti kami yung huli na yun ng na pangalan na to. Ng Trent. Ang layo ng tatlong core nila kasi kung malapit yung core doon, patay yung doon. Patay yung Darius of Dagang na Zero Tenacity doon. Ang gandang spot doon sana for Team Liquid. Sabi dito ni Mark, sana tinuloy-tuloy ko na lang ang pagcutting class professional Dota player na sana ako ngayon. Hayop ka, boss. Pasok ba 49.5 kills? Hindi pa sa ngayon. Over nga. Di ba? Pero- Under yung sabi natin kanina. Pero feel ko pasok yan over. Umover na. So, di ba? At Patayin least pa nanalo ka dyan, bossing. Di ba? Nung nag-over ka,
Dota pagtulog, Dota pa din. Pag gising, sabi dito ni Boss Ace, salamat mga boss. You're so welcome. May shield rune yung DK. Pwede ko marap, boss. Ano nang item ni Mikay? BKB na yata ito eh. Hindi, TP lang pala dineliver sa kanya. Kala ko BKB na siya. So knowing na wala si Mikay it's gonna be 4 versus 5. Kaya nagmamadali ng Wind Ranger kasi nakaramdam na nga dito yung Team Liquid. Si Ace yung una makikita dito. Binabait yung kanyang sarili. Lotus Orb muna para makasibat. So Tofu in the perimeter, pwede mag-overgrowth kung sakaling papasok na. Siya na ata ang pinasok dito. Lumalapag na ng ward. Meron tayong dalawang searing chains. Ginamit rin yung overgrowth. Mabibigyan dito yung Treant Protector. Habang si Ace, kumakain ng sangkatutak na damage dito ng Clink. Yung Diyan yung range sa likod, medyo makate. Pero nasa likod, yung tamang intensyon. Good na tali. Dismaster na. Tinira na nga sila patalikod dito. Yun yung masakit. Pag tinitira ka patalikod, mga sir. Si Warwick. Bobo ka talaga. Ito sila, pakbos. Pero ang ganda ng tali nila doon. The turn na lang, the bait ng dalawang heroes dito ng Team Liquid. Sobrang worth it. Pero yung tali talaga yun. Natali yung Beastmaster tsaka yung Clinks. Yung pinaka-stressful kalaban sa may side ng Tenacity. Yung natali mo doon. Sobrang easy o sobrang labo. Manalo ng teamfight ng Zero Tenacity pag ayun yung nahuli. Another turnaround. Liquid dito, mga bossing. Ang dami nila. Kinumit din siya eh. Pati yung Aghanims nung Clinks. Kinumit lang para mapatay yung Axe. Kaya doon sa may teamfight na area ng Wind Ranger, wala magawa yung Clinks sa Wind Ranger kasi wala yung army niya eh. Kanina pa nga ako naiinis dito kay Ace pero worth it worth ginawa dito kay Ace. So, walang buyback dito yung Z10. And I think that's 2 lanes. Instant 3 for Liquid. 2 lanes talaga to, boss. 40 sec pa yung yung Ember eh. Pero pwede namang i-back na rin ng Liquid to sa totoo lang. Safety lang. Hinook shot niya dito. Ay, wala. Isang lane lang, boss. Pero wala pang Ember so... Maglilingkin yung Wind Ranger. Okay lang, okay lang. Aurora lang naman talaga problema niya eh. Puro 4 stop naman na yung mga kampi niya tapos may grips na rin. So, hindi na ganun kakailangan yung BKB unlike kanina. 16,000 net worth na. Lamang dito ng Liquid. Tsaka lambot din talaga ng Clinks. Kahit di na nga nakafocus pa rin yung doon Wind Ranger sa Clinks eh. Yung pinofocus pa rin niya talaga yung Beastmaster kasi alam niya yung Beastmaster yung problema niya eh. Sipin mo, nag-build ka ng ganito, nag-build ka ng AC, nag-build ka ng Crimson against Wind Ranger tapos yung Wind Ranger nag-Revenant's Brooch lang. Sayang ang pera. Sayang ang tato. Mag-Heart of Taras tong Axe. Sayang ang tato. Sayang ang tato. Pero sulit ang umaga. Diba? Good morning sa inyo, guys. Ulat sa minus 16 Liquid paldo sa time times 3.6 at dami naman yan. Ang dami naman yan, boss. Binatan niya yung Wala ba tayo binatan niya yung dyan? series. Dilagnat yung 11. Okay na, nakainom na ng paracetamol. Bio-flu. Pero hindi pa rin tapos na mga boss. 30 seconds. May 3 minutes tayo gap kung kung kailan lalabas yung Roshan. Pero so far, control dito ng Team Liquid yung mapa, yung game with a 16k net worth lead. Pero may BKB na yung Clinks. This might be a game changer. Lalo na pag hindi siya naitali. Huwag lang talaga sila ulit mabait nung katulad nung kanina na hindi ko nga rin in-expect na bait yun kasi tinakbo yun ng Wind Ranger from base pababa. Oo, di ba? Kasi kaka-teleport ka na dun sa top eh. So Liquid is in a commanding position. Todo skincare tapos ganun talaga, boss. Kala ko babasahin. Ako tayo sa ganyan. Alam ko may tinatanong siya yung skincare, boss. Tiwala na lang sa Clinks game. Sabi daw. Pag nahuli ka kasi talaga. Uy, sini siya. Na-break yung smoke. Buti nakalis dito si Warwick. Na-cover na naman siya ng ng rocket flare. Di, dalos na rin yung DK. Boss, ano yan? Bigyan mo na yung gem mo sa Axe. Creeps for Tofu, 4 staff. Cobalt Cup, tier 4. Baka pa ganyan pangit. Leche.
Pangit yung mga item. Oo nga, di ba? Sa lahat ng tier per Cobalt Yan eh, ilang beses din ako inabutan ng ganyan eh. Walang matinong item sa hero ko. Ang pangit mo. Tofu, buti na lang, pogi ka. Ang pangit ang item mo, Tofu. Yan, malas lang. Marami ka na mga smoke. Si Boxy umaasin Naku na po. dito. So, na-burst agad nila dito si Boxy. Buyback afterwards nga. Si BK nakipag one-on-one dito sa Klings. He's Kaya, gonna go di for the kaya. focus fire. Pinahapos siya dito ng Ember. Overgrowth. Covered up by the supports. Nice glimmer. Yung Wind Ranger. So, hindi siya masisigawan. Pinatay ng DK boss. Daedalus na yan eh. Oo nga. It's Nisha finishing every one is on the path. O, tinanggal niya yung boots niyo. Kung may naiwanan yung dragon yung lumalapang sa likod. Hindi meron. Buti binaba niya talaga. Binaba niya talaga yung gem pero grabe na nakadidalas yung DK. Andun na rin talaga yung damage together with that Bloodthorn at huhulihin din si Moose. May grabe naman yun! May play pa ng ganun. Ay! 4 stop sabay tali. Blinak pa yung ano. Monto pa. Hayop kami kay TP? sarap pong sampalin. Wala pa rin. Hindi pa kaka-out pa rin sabi ni Moose kahit anong ganda ng play na ginawa mo. Makakapag-TP out pa rin ako. Pero dito nga, yung naging pseudo carry na ngayon yung DK. Carry na nga yun, sa totoo lang eh. Oh, ay, so Tapos yung neutral item niya rin, no? Plus damage din kasi yan eh. Commented din pala yung buyback ni Box dun ah. Isa siya sa mga reason kung bakit nakaligtas yung Wind Ranger na gliman niya. Focus fire lang. Bilis lang yan. Pwede na nga ito i-rec. Hindi. Mega mo na. Punta mo ng top. Roshan. Sorry. Buhay pa pala yung Roshan. Panginang rush na yun, pangatlo. Refresher. Walang didepend ng base nila. Oh. Gandang umaga kay Moki Pukan. Pero ito yung mga game na kahit sabihin mo 20k net worth Legend Liquid, isang mali lang nila, mababaliktad sila. Rocket Flare. Kino-contest na nga dito. They have the vision. They're totally aware na makunat dito yung Roshan. So, Liquid. Hindi pinofocus pa rin ng Wind Ranger eh. So, they're gonna give up. Taking off the rush. Naku po! Naitali siya! Sa tingin naman, sino naman natali dito mga Nice hook shot. kaibigan? Ito pa yung overgrowth. Nagamit na ni Tofu. Lusaw agad dito Wala yung pa rin. Skyrim mga sir. At si Warwick na wala na rin nasigawan dito yung Wind Ranger. Pero what can you do? Habang yung DK nakakapag right click. Gusto ng clicks. Inabutan pa yung clicks dito ng Bramble Maze. Naitali. He's gonna go for the BKB. Pinagdinuduraan lang. Grabe, narapan. Lahat. Dito gusto ni Nisha. Grabe kami kay bot na bot mo yung game na to. Ang ganda ng tali. Nakaligtas dun sa may focus pero dahil nga na-hex, na-hook shot dito ng Clockwork pero na-call naman ako. And for Liquid, congratulations. Sila na nga ang sumunod dito sa mouse. Na-qualified for the Dream League Season Yun. 28 representing Western Europe. Muntik lang matalo. Binigyan lang ng pag-asa. Pero Sayang. too sorry pa rin. Walang pumaldo. Too sorry for everyone. Pero maganda naman yung galaw ng Zero Tenacity. Nakita mo naman na nandun sana yung moment. Nandun sana yung chance na makuha nila yung game na to. It's just that nadaan sila sa laro dito ng Team Liquid at kung paano sila to meme fight. Diba suddenly bigla na lang hindi natin naramdaman ulit yung dito Beastmaster ni Nefrit given niya na si Team Liquid na yun na lagi tsaka yung mga talo ni Mickey. Sobrang talaga to. Mickey play o buhat talaga ni Mickey yung game na to kaya MVP ko dito Mickey. So, MVP for Mickey. Meron pa tayong updated bracket dyan before we say goodbye dito? Wala na. Pero yun na, update nyo na lang. Update namin kayo mga sir. 2 slots na lang natitira sa Western Europe. So, may Bukas Falcons pa. Mamaya actually. May Falcons pa. Meron pang Navi. BP. Yan, Tsaka BP. tong Zero Tenacity. So, abangan nyo kung sino ang susunod. Pero congratulations for Team Liquid. Second spot secured para sa Dream League mga sir. Pero yun na nga, yung umaga natin, maayong bunga sa tanan. Good morning po sa inyo. Out po kami dito ni Mike. And I hope maganda ang gising nyo. Peace out. Bye-bye.